Pilipinas sa araw po ng Huwebes, ikasyam ng Enero taong 2025. Kapit na bayan dahil arangkada na mga maiinit na balita. Karagkada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sabayang naririnig sa regional FM radio stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Arangkada Balita. Alamin natin ang mga kaganapan kung nasaan na ang andas ng Poong Jesus Nazareno. Sa kabila ng pagsisikap ng ekonomiya, dumami pa rin ang mga Pilipinong nagsasabing sila'y mahirap. Ayon sa SWS survey, higit 400 tahanan at negosyo sa California walang kuryente dahil sa mga wildfire. Base sa survey na ginawa ng SWS, 4 sa bawat 10 Pilipino ang sang-ayon sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At ang pinagkakaguluhang mga bagong games ng Squid Game, Pinoy Netizen version. Patuloy po ang pagbaybay ng traslasyon ng Poong Nazareno sa ruta nito pabalik ng simbahan ng Quiapo. Sa taya ng organizers, hindi bababa sa 5 oras pa ang gugugulin bago matapos ang posisyon. Bago yan, nagpuyat ang mga deboto sa Quirino Grandstand para mag-vigil. Nakinig din sila sa Midnight Mass na pinangunahan mismo ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Iyan ang umaarangkadang balita ni Jack Batallones. Libo-libong deboto ang nagpuyat sa Quirino Grandstand kagabi para mag-vigil sa Poong Nazareno. Hindi bumitiw ang 16,700 na mga deboto na nasa luneta na matyagang naghintay sa pag-uumpisa ng traslasyon. Viva Jesus Nazareno! Bago iyan, pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang Misa Mayor kaninang hating gabi. Sa kanyang homily, binigyang diin ni Advincula ang 2 bagay na aniyay aral mula sa Poong Nazareno ngayong taon, pag-asa at pagsunod sa Diyos. Habang may pag-asa, may buhay. Kaya't mabuhay tayo sa pag-asa kay Jesus. Kung tunay tayong deboto, kung totoong mahal natin ang Poong Jesus Nazareno, maging masunurin tayo sa Kanya. Gayahin natin siya na masunurin sa Ama magpahanggang kamatayan. Ilang oras pa, binaba na ang andas ng Poong Nazareno mula sa grandstand. Eksaktong 4:41 ng umaga nang magsimula ang traslasyon. Kaninang alas 9 ng umaga, halos 92,000 na mga deboto ang nakasunod sa prosesyon habang binabagtas ang bahagi ng Ayala Boulevard sa Maynila. Samantalang sa mismong Quiapo Church naman, higit 25,000 na mga deboto ang dumagsa para makinig sa oras-oras na Fiesta Mass. Inaasahang tatagal ng 17 oras ang prosesyon at posibleng makakabalik sa simbahan ng Quiapo ang Nazareno bandang alas 10 ng gabi. Samantala, nakikiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa kapistahan ng Poong Nazareno. Tinawag niya ang pakikibahagi ng mga deboto sa traslasyon na patunay ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Nanawagan rin siya sa lahat na harapin ang mga pagsubok sa buhay ng may buong pananampalataya. Jack Batallones, umaarangkada sa pagbabalita. At kaugnay pa rin ng balitang yan, ilang deboto ang nasugatan matapos piliting sumampa sa andas ng Poong Jesus Nazareno. Dinala mga ito sa emergency tents ng Philippine Red Cross. May 18 medical stations na ikinalat sa kahabaan ng ruta ng prosesyon. At kaugnay nga ng balitang yan, makakasama natin via phone patch si Chairman Dick Gordon ng Philippine Red Cross. Chairman Gordon, si Erwin Tulfo po ito. Kasama ko po si Nina Corpus. Live po tayo sa Arangkada Balita. Sir, ilan po ang total na injured so far na kinailangang ayudahan po ng inyong mga personnel?
529 ang nagpunta sa aming mga first aid stations at saka sa emergency field hospital, 529. At yan ay mga abrasions, mga sugat sa paa, mga breathing disorders, may mga headaches, open wound, dizziness, nausea, blurred vision, chest pain. At saka iba may fractures at saka napipilay. Mas marami ang mga fractures ngayong taon na ito. Chairman, meron ho bang naitala na nasa masamang kalagayan o nasa ospital sa mga oras na ito? Meron kami tinakbo sa ospital, 14. At yun ay mga sa Jose Reyes Memorial, Tonda Medical Center, Philippine Orthopedic at saka sa UPPGH. Yun ay yung mga delikado na ang manifestation ay could be chest pain, baka ring heart attack, o may dislocated shoulder na kaya kailangan iayos ang orthopedic, at saka mga nosebleed, saka may mga chills, difficulty of breathing, at saka back pain and chills. Itong may mga, sabi niyo ho, Chairman Gordon, na may mga fracture, injury sa shoulders. Ito po ba ay dahil sa pagkipagsiksika nila or dahil sumampa sa andas at maaaring nahulog, hindi po siya nasalo? All of the above. All of the above. Maaari rin yung kanina, nagtakbuhan doon sa Ayala. Nagkaroon ng maliit mini stampede doon. May nadapa na sagasaan ng mob, no? Kalabi, nakikita mo, tumatalon, binubuhat talaga ng mga tao namin, dinadala sa aming emergency field hospital. Meron ho bang critical, Chairman Gordon, sa mga oras na ito? No, walang critical. Wala namang critical. At, panghuli na lamang po, sir. Kumpara po nung nakaraang taon, mas marami ba pong mga ika nga na inayudahan ng Red Cross o yung mga nasugatan, nasaktan this year? Definitely, mas marami ngayon at dati nung matapos ang posisyon 700 ngayon malayo pa tayo sa tapos ang posisyon, naka 529 na tayo. So I predict that lalapas ito sa nakaraan at I'm happy, hindi naman masyadong serious to. Pero kanina, meron kami nakuha bata na may Down syndrome, 15 years old. Nawala siya kanina umaga. Hinahanap ni Almalin Cañete ang kanyang ina at hindi siya makita-kita noong 9 a.m. Nawala siya 9 a.m. Nakita ng Red Cross noong 2:56 p.m. At siya ay reunite namin siya doon sa mother niya, tuwan-tuwa yung mag-ina. Alam mo, pagka may Down syndrome ka, hindi ka masyadong nakaka-comprehend kung ano nangyayari. No? So, ganun na lang ang pag-alala ng nanay. At pinahanap sa pulis, pinahanap sa iba't lugar. Pero marami tayong volunteer doon sa Red Cross. Yun ang nasabat namin, nakita namin doon sa may Intramuros, sa may headquarters lang ng Red Cross. Sen, panghuling ba katanungan na lamang dahil hindi pa ho tapos yan, ang tao po patuloy ang pagdagsa, yung mga galing sa trabaho, sasama po dyan. Meron po ba kayong mga tips para hindi masaktan, hindi sila mahalin tulad doon sa mga nasugatan o inyong mga na-rescue o natulungan? Well, kung may kapasanan sila o nasaan sila pumunta. Kung meron silang kapasanan, magdala kayo ng note doon sa inyong bulsa na, di ba, meron kayong diabetes, mawalan ka na malay daw, hindi ka makapagsalita. At least malalaman namin kung anong kapasanan mo. Meron kang high blood or meron kang condition na nagawa na kailangan na ma-address ng mga doktor o ng mga magbibigay ng pangunang lunas. Pangatlo, huwag na kayo magdala ng bata. Pangapat, huwag kayo makipagtubuhan, dahan-dahan lang, sundan nyo lang yung crowd, mahinaon ang lakad. At dahil kung magtatakbuhan, mas maraming masasaktan doon. At saka, meron naman tubig sa Red Cross, meron rin tubig sa ibang mga kasama mga partners natin dyan. So, huwag na kayo magdala ng masyadong marami. Yung cellphone nyo, huwag nyo lang dalhin dahil wala namang signal doon. Baka manakaw pa. So, yung ba, as possible, magsapatos rin kayo. Pero sa mga deboto, gusto rin nakapaa eh. So, ako sa akin, hindi naman magagalit ang Panginoon kung nakasapatos ka. At yun ang mangyayari dyan. Kung wala ka sapatos, madalas, karamihan niya may sugat sa paa. Alright.
Maraming salamat po, Philippine Red Cross Chairman Dick Gordon. Thank you, Rick. Thank you. Pero alam mo, tama naman yung sinasabi ng chairman para hindi ka masugatan. Pero ang problema kasi, dikit-dikit na yung mga tao. At pagkatapos, sisitahin ka. Yung mga magpaparinig, yung mga nakatsinelas yan, nakasapatos, pakitanggal naman. Baka makaapak ho kayo. Kami, wala kayong mga sapatos. Oo nga naman. Kailangan makisama. Tsaka yun Otherwise, ang sasabihin nila, tradisyon. doon ka sa may bangketa. Oo. Hindi ka makalapit, di ba? Sa mga talagang deboto, kailangan nakaapak ka talaga. Di ba ikaw, nagpunta ka? Kailangan, nakakahiya naman. Oo, so nakaapak ka kanina? Yung kasama ko, sabi niya, yung nakatsinelas dyan, tanggalin mo yung tsinelas mo. Kung hindi, doon ka sa bangketa. So nakahawak ka ba kanina ng lubid, partner? Talaga? Taon-taon yun, kailangan humawak. Salamat nga pala po doon sa mga tumulong mo sa atin na mga deboto rin. Okay na, sabi ko ron. Dito tayo, bossing. Dito. So, susunod ka na. Hindi ka ba nahirapan o naipit doon, naitulak or what? Ang problema kasi na mainit at saka sobrang siksikan. As in, dikit-dikit na yung mga tao. Maamoy mo na kung anong shampoo yung ginamit niya, kung ano yung kinain niya nung almusal, maamoy mo na eh. Kasi sobrang halos maghalikan na kayo. So sanay ka na sa ganun. Paano yung mga babae? Ay wala, mga babae ganun din. Talagang naiipit sila. Wala, nasa likod ko babae. Mo nararamdaman mo kung ano may mga... Di ba? Alam mo, wala sabihin na. mo, matras ka nga dyan. Wala Hindi na. mo na rin naisip yun. Oo, pag ganyan talaga, kailangan ma-advise yung mga kababaihan. Kasi kanina may nakita ako naka-short, sumampa sa andas. So, sabi mo, dapat yun. Pag sumampa ka, sasaluin ka. Maski naman patihulog ka ro. Kasi sa kapal ng tao, masasalo ka. Tapos parang nakita ko yung mga sumasampa doon, parang ano sila kumbaga, ewan ko, parang may high na nararamdaman or, di ba, kakaiba yung itsura nila. Tama yun. Naranasan mo na bang sumampa? Nung pwede pang sumampa? Mga 3 beses. Talaga? So ilang years ka na deboto? 18. 18 years? 18 years na, Okay. Alright. Mamaya may guest tayo, no? Yun. Tungkol dito para ma-explain sa ating mga kababayan ang tradisyon at kultura natin pagdating po sa Poong Jesus Nazareno. Samantala, naalarma ang marami sa tumataas na kaso ng flu sa China na baka mauwi na naman daw sa lockdown. Gate naman ng Department of Health, hindi raw ito dapat ikabahala. Uso lang daw talaga ang malatrang kasong sakit ngayong malamig ang panahon. Narito ang balita. Ang holiday season naging flu season na rin daw. Malamig ang panahon dala ng hanging amihan, kaya marami ang tinatamaan ng malatrang kasong sakit. Ayon sa Department of Health, higit 179,000 ang tinamaan ng malatrang kasong sakit noong nagdaang taon. Mas mababa naman ito kung ikukumpara sa higit 216,000 noong 2023. Ang malatrang kasong sakit ay nailalarawan kung may ubo, sipon at lagnat. Iba-iba ang mga virus na pwedeng pagmulan nito. Isa na ang human metapneumovirus o HMPV na tumaas nga ang kaso sa China noong mga nakaraang linggo. Habang dito sa Pilipinas, wala pang 300 ang mga kaso ng HMPV. Pero paglilinaw ng DOH, hindi kailangang mag-lockdown dahil sa bagong outbreak sa China. Hindi na raw bago ang virus na ito, di tulad ng coronavirus na nagdudulot ng COVID-19. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, karamihan daw ng mga nahawahan ng HMPV ay nakakaranas lang ng banayad na sintomas gaya ng ubo, lagnat, pagbabara ng ilong at halak. Payo ng DOH, maghugas ng kamay, mag-vitamins, tiyaking maayos ang pagkain, umiinom ng tubig at hanggat maaari, umiwas sa matataong lugar. Nico Hernandez, umaarangkada sa pagbabalita. Sa kabila ng pagsisikap ng ekonomiya, dumami pa rin ang mga Pilipinong nagsasabing sila'y mahirap. Ayon sa SWS, umabot sa 63% ng pamilyang Pilipino ang self-rated poor nitong Disyembre, pinakamataas mula 2003. Mahigit 17.4 milyong pamilya ang nagsabing sila'y mahirap. Pinakamalaking pagtaas ang naitala sa Visayas sa 74% at Mindanao naman sa 76%.
Mula 15,000 pesos noong Hunyo, bumaba sa 10,000 peso threshold nitong Disyembre. Bumaba rin ang self-rated poverty threshold mula 15,000 pesos noong Hunyo, bumagsak sa 10,000 pesos nitong Disyembre. Ito ang tingin ng pamilya na kailangang kita para maituring na sapat ang pamumuhay. Mga pasahero ng LRT-1, maghanda na kayo sa mas mataas na pamasahe ngayong taon. Naghain ng petisyon ang Light Rail Manila Corporation para sa fare adjustment na isinalang sa public hearing ng DOTR ngayong araw. Ayon sa LRMC, ang petisyon ay batay sa 22 fare application. Sa ngayon, 45 pesos ang maximum fare, pero maaari itong umabot ng 65 pesos. Kung maaprubahan, ang taas ng pamasahe ay aabot sa 6 pesos sa mid-distance, mahigit 8 pesos naman para sa short distance at 12.50 naman para sa long-distance passengers. Umalma naman ang Grupong Bayan na nanawagan sa mga commuter na tutulan ang fare hike. Huwag bibitiw, magbabalik ang Arangkada Balita. Kanina, ang andas po ng Poong Nazareno ay nasa San Sebastian College pa. At ang inyo pong nakikita sa inyong mga telebisyon, ito po ang mga kaganapan ngayon dyan sa loob mismo ng dambana ng Jesus Nazareno o ang tinatawag na Quiapo Church. Oras-oras po ang misa dyan. At sa mga oras na ito mukhang tapos na yung misa. Sa ilang saglit ay magkakaroon na naman ho ng misa dyan. Tuloy-tuloy ho yan hanggang sa makapasok muli ang Poong Nazareno. Alright. At makakasama po natin live ang aming senior correspondent si Willie Delgado na nasa Quiapo area para bigyan tayo ng update. Willie, kumusta? At nasaan na ba talaga ang eksaktong lokasyon sa mga oras na ito ng andas? Ang eksaktong lugar, Kong Erwin, ng andas ay approaching pa lamang ito ng Plaza del Carmen. Sa mga oras na ito, nahihirapan silang makausap dahil sa yung mga dinadaan ng mga lugar, yung Arlegui, yung ibang mga kalsadang papunta sa direksyon ng San Sebastian Church. Napakaliliit na karsadang yan. Naranasan mo naman sa mga nakalipas na taon ng pagko-cover. Diyan nagkakaroon ng matinding pagkaantala dahil sa dami ng mga nakibahagi dito sa Translasyon 2025, dito higit na nahihirapan yung mga organisasyon dahil sa napakabagal na pag-usad nitong translasyon sa mga oras na ito. At lumalakad na ito sa 12 oras mula nung ito'y umangat kanina mula dyan sa Quirino Grandstand patungo dito sa Minor Basilica sa San Sebastian. Kaya medyo nahihirapan yung itong usad ng translasyon dahil nga sa masikipang daan, napakaraming mga nakibahagi dito bukod pa doon sa ilang mga abala na nadadaanan nitong translasyon. Erwin, kalat na ang dilim sa apat na sulok ng lungsod ng Maynila na mukhang nakisama naman ang panahon dahil sa maganda yung naging lagay ng panahon sa buong maghapon. Walang naranasang pagulan o ambon ang lungsod ng Maynila. Tirigang araw, pero hindi gaano kayo dito. Hindi naging elentana sa lahat ng mga deboto ng itim na Nazareno na hanggang sa mga oras na ito ay maganda ang lagay ng panahon. Nasa humigit kumulang 2 milyon sa pagdyan ng lungsod ng Maynila ang nakibahagi lahat-lahat dito sa Translasyon 2025 sa deboto ng mga deboto ng itim na Nazareno. Ito ay base doon sa opisyal na pagtansya ng lungsod ng Maynila na siyang nagmo-monitor sa takbo nitong translasyon. As of 5 p.m. kanina, ang pinakahuling monitoring
ay approaching pa lamang ito ng Plaza del Carmen patungo dito sa direksyon ng San Sebastian Church kung saan isasagawa yung tradisyonal na pagdungaw dito sa lungsod na may Suma Total. Gaya ng binigit ko kanina, nasa 12 oras na yung traslasyon sa pula ito ay umalis kanina madaling araw dyan sa Quirino Grandstand. Unti-unti na rin dumadami yung tao dyan sa harapan ng Plaza Miranda, itong harapan mismo ng Quiapo Church na nag-aabang, nagpasya na lamang mag-abang. Yung iba dito sa Plaza Miranda, yung iba sa kahabaan itong Quezon Boulevard. Magkabilang panig ito ng Quezon Boulevard. Ang ginawa na lamang, nakalatag sila lahat dito para abangan na lamang yung pagdating ng itim na Nazareno. Hindi na halos ito mahulugan ng karayom sa dami ng taong nandirito ngayon sa paligid ng Quiapo Church. Ilang sandali na lamang ay magsisimula naman ng isang banal na misa ganap sa 6 ng gabi. Ito ay bilang pagsalubong naman dito sa isasagang prosesyon ng itim na Nazareno sa Traslasyon 2025, Erwin. Maraming salamat, Willie Delgado. At kaugnay pa rin nga sa translasyon, makakasama natin si Ginoong Ronnie Balastige. Siya po ay co-author ng Karidad, Bayanihan, Panata at Pananampalataya sa panahon ng translasyon. Isa pong aklat po yan. Yes, ito po ay thesis nila at pinag-aaralan ng malaliman kung ano ba ang tunay na kahulugan ng traslasyon. At ngayon makakasama natin live si Ronnie na ngayon ay isang Administrative Officer 1 sa National Museum. Ronnie, Hello magandang po. hapon sa iyo. Yes po. Okay, so itong thesis mo, can you tell us more about yung thesis at yung title nito? Okay. Yung thesis po, yung pag-aaral na ito, yung sa pamagat, yung Karidad, Bayanihan at Panata at Pananampalataya sa tuwing or sa panahon ng traslasyon, yung pag-aaral na ito ay pinapakita yung pagbibigayan ng mga deboto sa paraan na kahit sa maliit na paraan lamang po, katulad ng pagbibigay ng tubig o pagbibigay po ng mga biskwit during traslasyon po. Yun po yung mismong essence nung study po niya na kung saan pinapakita po namin kung ano po ba yung fulfillment na nakukuha ng mga taong nagbibigay at yung mga taong nabibigyan po. Yun po siya. Ang isa pang katanungan, medyo yung ibang mga, hindi lang yung sa ibang relihiyon, Yes, medyo nagtataka na bakit kailangang makipagsiksikan dyan at kailangan sumampa, kailangan punas ng punas. Hindi nila maintindihan. Pero yung mga pag deboto kasi tatanungin, meron silang dahilan on why they do that. Sa inyong pag-aaral, what is the real reason? Bakit? Okay po. Sa batay po dito sa pag-aaral namin, sa mga nakapanayan po namin ng mga deboto rin po, mapapansin po natin na hindi natin makikita ang isang bagay kung wala ka po dun sa posisyon niya. Yung mga deboto na nakausap namin ay sila rin po yung nagpapatunay na gumaling sila sa sakit at habang araw-araw silang ginagabayan ni Nuestro Señor. At makikita din natin na sa sobrang lawak ng ating kasaysayan at natagpuan din ng mga Pilipino na meron tayong identidad na siyang hindi natin nahirapan na tanggapin kung ano yung relihiyon na binibigay sa atin ng mga mananakop noon. So kung mapapansin po natin, yung angkla o yung pagkapit ng mga Pilipino sa paniniwala na gagaling sila, doon po talaga yung mismong pinaka-rooted kung bakit po sila nananampalataya kay Nuestro Señor po. Yun po siya. Bakit sa kabila ng mga sinasabi, syempre ng mga organizer, Yes na po. bawal sumampa sa andas, Yes po. nakikita pa rin natin na talagang pinipilit ng mga deboto Yes po. na sumampa sa andas? Ang mapapaliwanag po natin dun, bilang mga deboto o yung mga deboto sa pananaw ng mga deboto, na kapag nakasampa sila or nakahawak po sila, ay maaaring gumaling sila dun sa sakit na nararamdaman nila. At may mga paraan din o yung mga tawag dito, yung mga pagkakataon na nakikita nila na yung fulfillment ba, na kahit ilang oras po sila doon, wala silang kain, hindi po nila nararamdaman yung pagod. Dahil tumutumbok po talaga siya doon sa malalim na pananampalataya po ng mga Pilipino po. Yun po siya. Panghuli na lamang, Ronnie, kasi karamihan sa mga deboto ang sinasabi na kaya sila nandyan at dumadami pa yung mga deboto taon-taon na Yes, po. dadagdagan. It is because na parang with Jesus Nazareno, mas may pag-asa
mas mabilis ang ika nga milagro Yes kaysa sa paglumapit sila sa isang ahensya ng pamahalaan. Is that correct? Did you hear that? Yun Yes ang po. sinasabi nila, usap-usapan. Opo. Mostly yung belief po natin is hindi natin talaga maihiwalay sa pang-araw-araw nating pamumuhay po talaga. So may mga tao, yung mga ordinaryong tao o yung mga ordinaryong Pilipino ay mas kumakapit talaga sila sa biyaya o yung milagro na kayang ibigay ni Nuestro Señor. Kahit na ganito po yung nararanasan ng mga Pilipino sa bansa natin, nandun pa rin yung paniniwala nila na kaya nilang bumangon sa pamamagitan ng pananampalataya po kay Nuestro Señor. Yan po. Napakabata mo pa, no, Ronnie? Kasi 22 ka lang, no? Yes po. 22 years old. And dati, hindi ka deboto, Yes no? po, hindi ng po. Opo. Jesus Nazareno. Yes po. Pero last year, sumali ka dito Opo. at bilang parte ng iyong pag-aaral ay nag-immerse ka Yes sa po. mismong translasyon. Opo. And can you tell us yung experience mo dito at paano nabago yung iyong paniniwala na from being, Yes po. non-devotee to a deboto sa ngayon? Actually, matagal na rin naman po akong deboto, not in the Catholic Church, but more on Immaculate Conception, de Malabon po. Nung last year, pumunta po kami with my partner doon sa Translasyon 2024 and during now, Translasyon 2025, ay nandun po yung partner ko na si Sean Ray Amogues. Ngayon, nagko-cover po siya now. Nung time na yun, alas 3 po kami na madaling araw nagpunta last year. Talagang makikita mo yung bugso ng tao eh. Nung unang pagdating ko, bakit ba laging ganito? Ano bang napapala ng tao sa pagpunta nila ng ganong kaaga? Habang sumusunod po kami sa translasyon, nakita namin doon yung pagkakaroon ng bayanihan ng mga Pilipino, yung pagkakaroon ng pagbibigayan, yung mas malalim yung pananampalataya na meron sila. Na sa pamamaraan po ng pagbibigay o yung karidad na tinatawag, ay yun yung parang naisa sa buhay nila, yung pagiging Kristo. Yung pagkakaroon ng buhay na gustong iparanas ni Jesus na maging Kristo ka sa kapwa mo. Ayun po yung isa sa mga experience Alright. ko. Maraming salamat po, Thank you po, Kong. Ronnie Wong Balastige, sa oras na ibinigay nyo Thank sa you po. aming programa. Alam mo, tama yung sinasabi ni Sir Ronnie niya na halos lahat dyan, it is because of faith and because of miracle. Kaya bumabalik sila because of the miracle. Hindi nga ma-explain, Hindi ano? walang Oo. kapaliwanagan. Kaya dumadami ng dumadami. Kasi kung walang milagro yan, hindi Hindi yan dadami. ganyan. Hindi. Yes. Anyway, matapos po ang translasyon ng Poong Nazareno, pagpupugay naman sa Santo Niño, ang sunod na pagkakabalahan ng mga debotong Pilipino. Sa Cebu, kung saan ginaganap ang isa sa pinakamalaking fiesta sa bansa, nagsimula na ang mga aktibidad para sa sinulog ngayong taon. Bukod sa sinasabing penitential walk, nagsimula na rin ang deployment ng mga pulis para tiyakin ang kaligtasan sa lugar. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Cebu correspondent Clark Paswit. Umabot sa mahigit 160,000 na katao ang sumali sa taunang Penitential Walk with Jesus na ginanap kaninang madaling araw na siyang pinakaunang kaganapan para sa selebrasyon ng Sinulog 2025. Sinunda naman ito ng isang misa na ginanap sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Nauna nang isinend off ang puwersa ng kapulisan na magbabantay sa lahat ng kaganapan sa susunod na 2 linggo para sa Sinulog 2025. Aabot sa mahigit 3,000 pulis at force multipliers ang ikakalat sa buong syudad ng Cebu para mapanatiling payapa at maayos ang Sinulog celebration. Inaasahang mas marami ang dadalo sa mga kaganapan para sa kapistahan ngayong taon dahil babalik na sa downtown Cebu ang Sinulog 2025 matapos itong ganapin sa South Road Properties ng 2 taon. Maaari na ring makabili ng tickets para sa Sinulog Grand Parade na gaganapin sa January 19. Mabibili ito sa kanilang website sa sinulogfestival.com. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Pilipinas, tuloy-tuloy po ang pagharurot ng mga impormasyon at balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Apat sa bawat 10 Pilipino ang sang-ayon sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Base sa survey na ginawa ng Social Weather Stations o SWS mula December 12 hanggang 18, 41% ng mga respondent
ang nagsabing tama ang hakbang ng iba't ibang grupo na maghain ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. 35% naman ang tutol habang 19% ang undecided. Ang umano'y hindi niya pagpapaliwanag kung paano ginastos ang confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education ang top reason sa pagpapatalsik kay Duterte. Sinundan ito ng hindi niya pagsagot sa mga congressional hearing, umano'y ill-gotten wealth, ang pagbabanta sa buhay ng first couple at Speaker Martin Romualdez, at ang umano'y pagkakasangkot niya sa mga extrajudicial killings sa Davao noong siya pa ang mayor ng lungsod. Tatlong magkakahiwalay na impeachment complaints ang nakabinbin ngayon sa Kamara laban sa pangalawang Pangulo. May ika-4 na reklamo pa umanong ihahain laban kay Duterte pero wala pang detalye kung kailan ito isasampa. May paliwanag si Baguio City Representative Mark Go kaugnay ng issue ng distribution ng financial aid sa lungsod kasunod ng naging pahayag ni Mayor Benjamin Magalong laban sa mga ayuda program. Ayon kay Go, hindi totoo ang paratang at ginagawa lang nila ang kanilang trabaho para matulungan ang mga taga-Baguio. Dagdag pa niya, ang mga programang tulad ng AKAP, AIX at TUPAD ay may malinaw na proseso at nakalaan para sa mga nangangailangan. Sa huli, umapila si Go na huwag gawing mas komplikado ang lokal na issue at magkaisa para sa kapakanan ng mga taga-Baguio. Sa ibang balita naman, muling binaha ang Bicol Region dahil sa pag-ulan dulot ng shear line. Sa Sorsogon City, mabilis naman daw humupa ang baha na isinisi ng mga otoridad sa mga nagkalat na basura sa mga kanal at drainage. Yan ang marangkadang balita ni FMR Bicol correspondent Jonathan Maestrado. Parang may daluyong sa barangay Sulukan, Sorsogon City nang anurin ng abot dibdib na baha ang basurahan. Humupa ang baha pagtila ng ulan pero nag-iwan ng makapal na putik ayon sa residenteng si Rochelle Chua. Mabilis rin na tumaas ang level ng tubig sa barangay Burabod kaya gumamit na ng lubid ang mga rescuer para ilikas ang nagpasaklolong mga residente. May ilang bahay na napinsala ng rumaragasang tubig sa barangay Pamurayan. Nahulog sa ilog pero agad na iligtas ng mga kabarangay ang dalawang lalaki matapos dumaan sa ginagawang tulay sa barangay Himaloto. Na-isolate ang lugar kahapon nang bumigay sa ragasan ng tubig ang ginawang detour bridge. Kaya pinayagan ng Sorsogon City Water District ang water tanker ng Philippine Red Cross na kumuha ng tubig sa pumping stations para maihatid sa mga residente. Bumulwak rin ang tubig sa creek sa Barangay Rizal West District kaya bumagal ang galaw ng mga sasakyan dahil hindi na makita ang 4 lanes ng Maharlika Highway. Binuhat ng mga lalaki ang isang motorsiklo para maitawid sa baha. Naapektuhan ang mga negosyo dahil binaha rin ang sentro ng lungsod. Ayon sa Sorsogon City Disaster Risk Reduction and Management Office, humupa na ang mga baha sa 15 barangay na idinulot umano ng mga basurang bumara sa mga kanal. Meron naman tayong drainage system na ka-install. Ang problema lang kapag yung mga basura nakabara doon sa kanal, talagang mag-overflow yung tubig. Instead doon sa kanal, dadaloy doon na sa labas. Opo. Kaya meron tayong pagbaha. Pinauwi na ang nasa 1,000 residente na inilikas pero suspendido pa rin ngayong araw ang pasok sa mga paaralan sa lahat ng antas sa lungsod. Samantala, pinagagamit muna sa motorista ng MDRRMO ng Donsol Sorsogon ang Giron San Antonio Ogod Road bilang alternatibong ruta dahil baha pa rin ang kalsada sa Barangay Gura na mas madali sanang daan papuntang sentro ng bayan. Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. At kaugnay nga po ng mga balita ng sama ng panahon, nasa linya ng ating telepono si Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Magandang hapon po, Sir Alzar. Si Erwin Tulfo po ito at Nina Corpus. Live po tayo sa Arangkada Balita. Ano po ang lagay ng panahon ngayon, particular dyan sa Bicol Region at bakit po binaha na naman sila? Muli po magandang hapon o magandang gabi sa inyo, Sir Erwin, at kay Miss Nina Corpus. Opo, hindi magandang balita. Maulan pa rin ang panahon sa Bicol Region dahil yan sa shear line. Yung shear line, sabihin niyan, ito yung linya, pag titingnan natin yung satellite, isang mahabang linya
na kung saan pagitan ng linya na yan ng ulap ay yung mainit at malamig na hangin. So naghahalo yan sa isang linya kaya nabubuo mga thunderstorm. Kaya nakaranas po ng mga pagbaha sa mga kababayan po natin sa Bicol Region dahil malakas ang ulan dulot ng thunderstorm. Yung nga po magpapatuloy yan, ay hindi magandang balita ang mga pag-ulan na katulad na naranasan ng ating mga kababayan sa Bicol Region ngayon, bukas, at sa weekend, hanggang weekend, nakita namin maging maulan pa rin dahil sa shear line. Sa Metro Manila naman ay malamig na panahon dahil halos buong araw maulap po tayo. So, hindi pumapasok yung sikat ng araw sa lugar natin. So, malamig na panahon, tas plus naapektuhan tayo ng amihan. And sa ngayon at sa weekend, wala naman tayo nakikita na monitor na low pressure area. Giging maulan talaga ang mga ilang lugar, lalo po sa Bicol Region. Sama na natin ang Visayas dahil sa shear line. Balik po sa inyo. Sir Alzar, hanggang kailan po natin mararanasan itong shear line ho na ito? Ako, matagal yan. Aabot ng next week. May epekto pa rin ng shear line. Ngayon, naapektuhan ang shear line sa may Bicol, tapos abot pa Eastern Visayas. Matagal, abot ng next week. So, Monday or Tuesday, mayroon pa rin shear line. Doon pa rin sa lugar na yon, kasama ang Bicol Region na maapektuhan ng shear line. Ang tanong po ng mga kababayan natin, parang 10 years ago, 20 years ago, hindi natin naririnig itong shear line. Ito ba talagang bago lang? Or could this be dahil sa tinatawag na global warming, kaya kung ano-ano ng mga bagong terminology lang ito ng pag-asa? Ano ho ba talaga ito? Yung shear line matagal na ho yan. So, continuous ang pag-aaral. Dati, nung tatandaan nyo, yung tail end of cold front. May dumating ng bagong pag-aaral na hindi na tail end of cold front ang tawag natin kapag naapektuhan tayo. Naging shear line na po. So, hindi yan dulot ng global warming. Matagal na po yan. Normal na ho sa atin yan. Every year, dating tail end of cold front, naging shear line po. Alright. Okay, dito sa Metro Manila, gusto rin naming malaman kung hanggang kailan ba namin mararamdaman itong medyo malamig na panahon? Opo, tatagal yan hanggang next week dahil sana namin malakas pa rin yung amihan, almost full Luzon kasama Metro Manila. Yung nga po, sa paglakas ng amihan, may kasabay ng malalakas ng pag-ulan, kasi kasabay yan, paglakas ng amihan, sasabay din yung shear line. Yung nga po, hindi magandang balita para sa kababayan po natin na maapektuhan ito. Bago po namin kayo bitawan, sir, kailan ho natin mararamdaman itong medyo maganda na ang panahon? Dahil karamihan ang thinking, pag January, pagpapasok ng February, gumaganda na yung panahon. Pag January, February, ito yung kalakasan ng amihan. So, within 5 days, yung nga po, patuloy pa rin maulan na panahon, lalo na po sa Bicol, Visayas, Quezon, Aurora. Kasi yun ang mga lugar na unang naapektuhan ng amihan at shear line. So may matatagalan pa. Opo. Alright. Maraming salamat, Alzar Aurelio ng Pag-asa. Samantala, isa sa mga mainit na usapin tuwing halala ng isyu ukol sa mga flying voter. Sa bayan po ng Puala sa Lanao del Sur, libu-libong newly registered voters mula sa 9 na barangay ang ipinitisyon ng isang kandidato na alisin. Paniwala niya flying voters sa mga ito. At kahapon nga, nagsimula na ang pagdinig ng korte ukol sa nasabing petisyon. Yan ang marangkadang balita ni FMR Iligan correspondent Jam Nueva. Humarap sa pagdinig ng korte ang karamihan sa mahigit 900 bagong rehistrong botante ng Barangay Linok sa bayan ng Pualas sa Lanao del Sur. Ito ay matapos makatanggap ng sabpina mula sa Municipal Circuit Trial Court ng bayan ng Ganasi. Isa ang Barangay Linok sa 23 barangay ng bayan ng Pualas na may halos 1,200 bagong botante. Kamakailan isang mayoral aspirant sa Pualas ang naghain ng petisyon sa MCTC ng bayan ng Ganasi para ipa-disqualify sa pagboto ang ilang umano'y flying voters sa lugar.
Ayon kay Aslia A. Dipatuan, ang barangay chairman ng Linok, lahat ng mga bagong rehistro ay pinitisyon sa korte sa pag-aakalang hindi sila taga roon at huwag pabutuhin. Lahat ng bago, yun ang pinatawag nila, pinipetisyonan nila. Isa sa mga pinatawag si Abdul Rauf Dipatuan Balt, treasurer ng Barangay Linok. Hindi niya anya maintindihan kung bakit pati silang tubong Linok ay sinama sa petisyon. Ang akin lang is bakit sinali yung mga mismong taga-Linak, na mga native sa Linak. Kami, ang dami-dami namin dito. Ayan po sila, nandito po sila sa likod na bakit po sila sinali sa petisyon. Mismo po anak ng petitioner. Kasi sinali po. Handa raw humarap sa anumang pagdinig para patunayang hindi siya guilty. Kaya nga ito ginagawa kasi para ma-proven na sila hindi guilty. So yun nga po. Ayon sa abogado ng complainant, nasa 80% ng mga bagong rehistro sa Barangay Linok ay posibleng mga flying voter. Kabilang umano sa mga hawak nilang ebidensya, ang umano'y mga nakita nilang problema sa birth certificates ng mga bagong botante. Through yung documentary evidence namin, ang napansin namin is, yung una, yung birth certificate, magkakapareho ng birth registry number, magkakapareho ng code, at may pattern yung laman. Inaasahang tatagal ng 3 linggo ang mga pagdinig dahil may 5 pang barangay na kasama sa petisyon ang ipapatawag din ng korte. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Huwag bibitiw at magbabalik ang Arangkada Balita. Pinoy Pride Sofronio Vasquez is home. At syempre, ang una nga niyang binisita ay entabladong nagbukas ng pinto ng maraming oportunidad para sa kanya. At ito ang It's Showtime. Bago pa sumabak si Sofronio sa Season 26 ng The Voice, naging bahagi rin siya sa tawag ng tanghalan segment ng It's Showtime. Kaya naman sa kanyang pagbabalik sa bansa, una niya syempre binisita ang kanyang Showtime family. Kwento ni Sofronio, naging vocal coach rin daw siya sa mismong segment kung saan hindi siya pinalad. Ang kanyang tagumpay sa international stage ay kinilala rin ng Malacanang. At kanina sa kanyang courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos, pinuri si Sofronio ng Pangulo dahil sa pagpapasikat muli sa husay ng Pinoy sa larangan ng kantahan. Si Sofronio Vasquez ang grand winner ng Season 26 ng The Voice USA. Ang kauna-unahang Pinoy at kauna-unahang Asian na nagmarka sa entablado ng International Singing Competition. Kong Erwin, alam mo ba yung palabas sa Netflix na Squid Game? Squid Game. Hindi ko pa natatapos yung... Yung Season 1? Hindi, natapos ko na yon. Yung doon ako sa pangalawa. Sa pangalawa, oo. Inantok ako kagabi. Kaya actually, bago ako nagtraslasyon, inantok ako kaya pinatay ko muna. Oo. Bakit? Paano nangyari? Makapagpigil hininga kasi yan. Ano? Kung sa series, partner, ay traditional na Korean games ang pinaglalabanan, ibahin nyo ang Pinoy. Isa sa mga challenge na nilabanan, pagbabaklas ng katol, ng hindi napuputol. Ang mga kumasa sa challenge sa report ni Mia Sarigumba. 지금부터 제가 하는 말 잘 들으세요. The Squid Game fever is very much on. Laban na ng mga larong pambata pero nakamamatay. Paano raw kung dito sa Pilipinas gagawin ng Squid Game? Ganito ang mga magiging challenge. Game number 1, paghiwalayin ang kabal na katol nang walang napuputol. Si 0069, kumasa. Sige, B, kaya mo yan. Ops! Eto pa ang isa. Yun lang, naputol din. Patingin. Naku naman, walang kadala-dala, sige, last chance muna, ha? At ang game naman ay... Halabi! Yung konti na lang sana, finish line na. Kaso, uwis buhay pa rin ang isang ito. Ni-level up ang Chinese garter. Wagi! Buhay ka pa until the next game!
Hinding pabilisan daw makaubos ng fruit salad. Naubos ng tigas! What if ang game ay paghiwa-hiwalayin yung ingredients ng 3-in-1 na kape? Yan ang mga Squid Game Pinoy Edition. O ano, G ka ba? Umaarangkada sa pagbabalita. Mahirap naman yung mas 3-in-1, mahirap ito. ah. Oo. Patay na ako nun, talo na ako. Wala na. Biro mo 3-in-1 alisin mo yung kape at saka yung asukal pag hiwa-hiwalay mo. Saka Hindi kaya ng tatlo mga yan, Koreano yun. Oo, yun, di ba? Pero kaya ng Pinoy. Oo. Ayan, ha? At mamaya, bukas. Talaga, mamaya 6:30 na ba? Ang bilis naman kasi ng oras. 6:30 na. Oo, at yan Bukas ang ulit. mga... Yes. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. At para hindi po mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada!